Isang gabi may sinabi sa akin ang tatay ko, isang payo na hinding-hindi ko makakalimutan. Anak, huwag na huwag kang magkakautang. Dahil sa oras na mabaon ka sa utang, para kang nahulog sa isang madilim at malalim na hukay na wala ng ahon, sa isang tagong sugalan puno ng usok at ingay. Pumasok ang isang lalaking de Amerikana. Dire-diretso ang lakad, walang takot. President Heo, nandito ka ba? Looking back now, realization hits hard. Ang mga salitang iyon ng tatay ko, iyon na pala ang huling habilin niya bago siya mawala. President Heo, akala mo ba kumpare mo siya? Sino ba itong baliw na to na sabi ng mga tauhan? Pero ang boss nila, si President Heo, seryoso ang muka. Tumigil kayo. Pasensya na, Mr. Debt Collector. Masyado lang talagang walang pinag-aralan ang mga tauhan ko. Okay lang, sagot ng maniningil. Handa na ba ang pera? Kinuha ni President Heo ang isang palakol. Tignan natin, 100 million at 3% interest. Dahil 3 buwan ko itong hiniram, bale 109 million won lahat. Tama ba? Umiling ang maniningil. Mali, pumayag ka sa compound interest, ang total ay 109,272,701. Ngumisi si Heo. Team leader Kim Sang-an, di ba? Baka naman pwedeng bawasan mo na yung 270,001. Pasensya na, kailangang buo ang bayad, sagot ni Kim. Biglang nagdilim ang paningin ni Heo. Itinaas ang palakol at itinaga ito ng buong lakas. Pero sa isang iglap sinalag ito ni Kim at binalibag ang matanda sa sahig. Isang mabilis na counter-attack, nagulantang ang lahat. Anong? Hayop ka. Susugod sana ang mga tauhan pero natigilan sila. Hawak na ni Kim ang palakol. Ang dahilan kung bakit ko siya pinahiram ng pera. Dahil alam kong mababawi ko ito. Sa ayaw man niya o sa gusto. Mga tanga, anong kinakatakot nyo? Sigaw ni Heo habang nakadagan sa kanya si Kim. Hindi ako niyang papatayin hanggat hindi niya nakukuha ang pera. Tumingin ng malalim si Kim, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Itinaas niya ang palakol, handang itaga. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Pero ramdam ni Heo ang takot na mas malala pa sa kamatayan.